may makikita po tayong mga picture ni Senator Alan Cayetano tsaka si Pia Cayetano na may dalang maleta parang papatakas. Parang papatakas. Ano po? May isang video ngayon na kumakalat na nakita di umano sa paliparan ang magkapatid na Cayetano, hinihinalang tumatakas di umano ang mga ito bago pa man maisampa ang mga kasong pandarambong. Nitong mga nakaraang araw ay kumalat ang isang video ng magkapatid na senador na sina Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano na tila ba'y nagmamadaling umalis sa loob ng isang paliparan. Ayon pa sa mga haka-haka at ulat na nakita umano sa isa sa mga pangunahing paliparan sa bansa, ang magkapatid na senador na sina Alan Peter at Pia Cayetano. Ayon sa mga nakapansin, tila nagmamadali silang dumaan sa mga proseso ng pag-alis, iniiwasan ang pakikipagtagpo sa sinuman, at tila nagmamadaling makasakay sa eroplano patungo sa ibang bansa. Ang pangyayaring ito ay sumabay sa lumalalang mga isyu at bumabagabag na akusasyon sa kanila. Kaya't marami ang naghinala na maaaring naghahanda silang lumayo upang iwasan ang kakaharapin na matitinding kaso, kabilang na ang kasong pandarambong o plunder. Batay sa mga ulat mula sa mga nakapansin at kumalat sa iba't ibang plataporma ng balita at social media, dumating ang magkapatid sa paliparan sa oras na tila sadyang pinili upang hindi masyadong mapansin. Hindi sila dumaan sa karaniwang daanan, tila nagmamadali, at iniiwasang makipag-usap o makaharap kahit kanino. Wala ring kasamang mga tauhan ng Senado o mga tagapaghatid ng mensahe na tila sadyang pinapanatiling lihim ang kanilang pag-alis. Dahil dito, agad na nabuo ang haka-haka. Bakit nagmamadali at lihim na umaalis kung walang itinatagong mali? Lalo na sa panahong marami ang bumabagabag sa kanila, hindi maiwasang isipin ng marami na maaaring sinusubukan nilang makalayo bago pa man maisampa ang formal na kaso at magkaroon ng paghihigpit sa kanilang paglalakbay palabas ng bansa. Ang ulat na ito ay sumabay sa patuloy na pagbunyag at pagpapaliwanag ni Senator Panfilo P. Lacson hinggil sa napakalaking halaga ng pondo na ipinasok umano sa pambansang budget na may kaugnayan sa magkapatid na Cayetano. Ayon sa kanyang inilantad na datos, si Senator Alan Peter Cayetano di umano ay may tinatayang 6.7 na bilyong piso na ipinasok na pondo na walang malinaw na detalye at tila inilaan sa mga proyektong hindi naman talaga isinagawa. Samantalang si Senator Pia Cayetano naman ay may tinatayang 4.7 na bilyong piso na napasama rin sa budget na hindi rin maipaliwanag ng maayos kung saan napunta. Kabilang sa mga pinakamalalang akusasyon ay ang tinatawag na Ghost Flood Control Projects o mga proyektong nilaanan ng pondo ngunit hindi naman talaga naitayo o nagawa. Pati na rin ang mga proyektong may kaugnayan sa Laguna de Bay at Taguig na kanilang nasasakupan o dating nasasakupan. Ibig sabihin, may mga pondo na lumabas sa kaban ng bayan, ngunit walang nakitang tunay na proyekto o pakinabang ang taong bayan. Bukod pa rito, ay patuloy rin na binabanggit ang matagal ng isyong kaugnay ng 1.5 na bilyong piso pondo ng 2019 Southeast Asian Games na panahong si Alan Peter Cayetano ang namumuno sa komite na naghanda at nagpatupad nito. Ayon kay dating punong Mahistrado Antonio Carpio, kung mapapatunayang may pagkukulang o paglilihis ng pondong ito, maaaring umabot ito hanggang sa kasong pandarambong o plunder. Isang kasong walang piyansa na kapag napatunayan ay may parusang habang buhay na pagkakakulong. Sa kasalukuyan ay patuloy na isinasagawa ang masusing pagsusuri at investigasyon sa Senado at sa mga kinauukulang ahensya. Ang NBI naman, o Pambansang Kaawanihan ng Pagsisiyasat, ay sinasabing nagsimula na ring tingnan ang mga talaan at dokumento kaugnay ng mga nasabing pondo upang malaman kung may sapat na batayan upang isampa na ang formal na kaso laban sa magkapatid na Cayetano at iba pang kasangkot. Kapag naisampa na ang kasong pandarambong, maaaring magutos ang hukuman na ipagbawal na ang kanilang paglalakbay palabas ng bansa.
Kaya't ang ulat na sila ay nakita sa paliparan at tila nagmamadaling umalis, ay lalong nagpatibay sa hinala ng marami, na baka alam na nila na malapit na ang paghihigpit, kaya't nais nilang makalayo agad, habang may pagkakataon pa. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Bureau of Immigration kung talagang umalis nga ba sila o hindi. Wala rin pang pahayag mula sa kanilang tanggapan o abogado upang kumpirmahin, itanggi, o ipaliwanag ang kanilang pag-alis. Wala ring paliwanag kung bakit tila lihim at nagmamadali kung sakaling may lehitimong layunin ang kanilang pag-alis. Dahil sa kawalan ng paliwanag, lalong lumalakas ang haka-haka ng publiko kung wala di umano kayong itinatagong mali, bakit takot kayong magpaliwanag? Bakit tila tumatakas kayo sa oras na kailangan ninyong sumagot sa mga akusasyon? Marami na ang nananawagan sa Bureau of Immigration na bantayan ang paglabas-pasok ng magkapatid upang masiguro na hindi sila makakalayo habang isinasagawa ang investigasyon. Nanawagan din ang mga mamamayan at iba't ibang grupo na kung walang itinatagong mali, ay harapin nila ang investigasyon, magpaliwanag ng malinaw kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo, at huwag magtago sa ibang bansa. Ang pondong iyan ay galing sa pawis at dugo ng bawat Pilipino. Kung walang ninakaw, harapin ninyo ang taong bayan. Huwag tumakas. Ito ang karaniwang tinig ng marami. Ang ulat na nakita di umano sila sa paliparan ay batay lamang sa ulat ng mga nakapansin at hindi pa opisyal na kinukumpirma. Sa kasalukuyan ay wala pang formal na kasong naisasampa laban sa kanila. Ang bawat isa ay may karapatang ituring na walang sala hanggang hindi napapatunayan sa hukuman. Gayunpaman, ang kawalan ng paliwanag at ang tila pagmamadaling umalis ay lalong nagpapalalim sa hinala ng taong bayan. SP Cayetano. Ano yun? Cayetano, si Pia. Yan. Kung sakaling yung video na yan ay ating nakita, totoo. Just in case, totoo siyempre, bago sila lalabasan ng warrant, sasampan ng kaso, abogado sila, alam nila yung patakaran ng batas. Kaya, medyo eskapo muna. Yan. Yan ang sinasabi ng taxpayers money. Ako, taxpayers po ako.
At the age of 20, nag-employed na po ako sa private company. Hindi po ako nagtrabaho sa gobyerno. Bayad ako ng bayad, bayad ng buwis. Pagdating ng aking payslip, bawas na lahat, wala na akong magawa. Okay lang. Dahil alam ko makakatulong yung buwis na binabayad ko sa gobyerno. Ang masakit, sweldo ko, may buwis. Komisyon ko, may buwis. Pati ka aking 13-month pay, binibuwisan po. Kaya, for me, masakit yan. Sila po mga politikong maraming pera, mayaman, abogado. Yung magkapatid na yan, abogado. Akala mo kung sinong mga lecturer sa Senado. Ganyan sila ang ugali nila. Lecture ng lecture sa Senado. Ngayon, kung totoo mang tumakas na sila, kasi hindi na sila pumapasok eh. Kung totoo man, bakit hindi nila harapin ang katotohanan? Tapos abogado naman sila eh. Kung sinasabi nilang hindi totoo yung bintang sa kanila, di harapin nila. Ba't kailangan takasan nila? Anong ibig sabihin niya? Hindi pa sila inatulan, guilty na sila. Si Loren at saka yung kanyang anak, nasa na? Nasa abroad na rin sila. Kesyo, may sakit si Loren. Puro extend ang kanyang medical. Nakita niyo naman siguro, binulgar ni dating party list Congressman Lito Atienza. Yan ang nagbulgar sa kaanumalyahan ni Loren at kanyang anak na si Leandro na congressman ng Batangas. Kaya handang tumistigo si dating party list congressman Lito Atienza laban sa kanila kung ipatatawag sila ng Blue Ribbon Committee. Kaya tumatakas sila. Ibig sabihin, guilty sila. Bakit hindi nila harapin ang kinakaharap na sumpa? Salamat sa Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos na rin po ang nagbubulgar sa mga kabulukan ng mga politikong ito na kinasangkapan ang posisyon bilang senador, kongresista upang alam niyo naman, ang lagay ba naman eh. Yan. Yan. Ngayon, kanina meron ako napanood na si Cayetano daw may sakit. O na ito, nakikita ko. May malubang problema. Yung kanina, may sakit. Kung totoo man, bahala ng Diyos dyan. Total. Sa Biblia, sa 4:13, basahin natin sa Hebreo. Ang sabi po ng kasulatan ay ito. Hebreo 4:13, at walang anuman nilalang na hindi mahayag sa kanyang paningin. Ibig sabihin sa Diyos. Lahat ayag sa Diyos.
Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at tayag sa harapan ng mga mata niya hong ating pagsusulitan. Kanino ba tayo magsusulit? E di sa Diyos. Kaya sa paningin ng Diyos mula sa langit, nakikita niya lahat ang gawa ng tao. Wala pong may kukubli, kaibigan. Yan. Di ba nung araw, padadala pa ng Biblia, si Cayetano, padasal-dasal pa, paluhod-luhod pa sa Senado. Naalala ko nung panahon ni Napoles, binabanatan niya si Jinggoy. Ano sabi ni Jinggoy noon? Padala-dala pa ng Biblia. Yan. Ngayon, kung talagang maka-Diyos kayo, kasi born again ito eh, bakit kayo tumatakas? Bakit di nyo harapin ang katotohanan? Meron ba kayong anong pinag-uusapan sa flood control? 25%, 30% sa proponent. Sino yung proponent? Kung di ka senador, kongresista ka. 25% or 30%. Di ba nabulgar yan? Nakita nyo naman ang pera. Bulto-bulto. Milyon. Nakabundle na tagi 1,000. Yan din ang pinag-uusapan sa impeachment kay Sara kahapon at ngayon. Yung kanyang disbursing officer na si, ano bang pangalan yun? Naglulubid pa ng kasunungan yung araw yun eh. Tanda sa kitsa eh. Pinakita sa kanya. Kita nyo, 125 million daw ang kanyang kinuha sa bako. Nilagay niya sa traveling bag. Nasabi niya, ugis ganito. Dinescribe niya, kulay itim. Oh, nakita niyo yung pera, bundle na, tingin 1,000,000. Kada bundle, 1,000,000. 125 million yun. Kaya naging 4 na bundle na pinakuha ni Sara at pinabigay kay Kernel La Chica. Ito kayang mga ito, magkano kaya nakubra nila? Di ba? Yan. Meron pa tayong babasahin sa Biblia. Ito. Sa Roma 13 pa rin po. Ganito naman ang mababasa. Verse 1, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Sino ba namumuno sa pamahalaan? Ang presidente. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay ng mga namumuno nito. Siyang naglagay ng gobernador, mayor, at hanggang barangay. 2. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan sila. Yung lumalaban sa gobyerno na itinalaga ng Diyos, parurusahan sila. Sino magpaparusa? Natural ang Diyos. Kaya yan. Si Jinggoy nakakulong na. Si Marcoleta nakakulong na. Na member ng Iglesia ni Cristo. Natatag ni Yumao Felix Manalo Isagon na Antikristo at kampon ni Satanas. Ayan. At meron pa na namumuro. 3. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Bakit sila tumatakas? Gumawa ba sila ng masama sa taong bayan? Sa kanilang pagtakas.
gumawa nga silang masama. Bakit? Ba't sila tumatakas ang maginang Loren Ligarda at itong magkapatid na itong Cayetano? Oh. Maraming tumakas sa gobyerno. Si Ato nga, tumakas din. Si Bato, tumakas din. At marami pang iba. Oh, yung saldi ko ng Bicol. Kaya maliwanag ang sabi dito, ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Eh kung wala ka namang ginawa, ba't ka tatakbo? Harapin mo. Di ba nung nakaraan may kumalat na sa social media, galing na sa opisina ng Vice Presidente si Sara, busy kasi yun. Nag-guess yung umiinis siya ng one-on-one dialogue kay Pangulong Bongbong. Kumalat lang yun, hindi natin alam kung kumpirmado yun o hindi. Kaya kung nais mo na walang ikatakot sa namumuno, gawin mo ang mabuti at papupurihan kanila. Gumawa ka daw palang mabuti dapat. Dapat pala, pag nanalo kang anumang posisyon sa politika, gumawa ka ng mabuti. Hindi eh. Ba't ka tumatakbo? Ba't ka tumatakas? Ibig ba sabihin, hindi mabuti ang ginawa mo? Gumawa ka ng masama sa paningin ng Diyos. Hindi sa paningin namin ha. Kasi kami hindi namin nakikita ang ginagawa niyo eh. Pero ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa, 4:13 ng Hebreo, maliwanag ayag sa Kanya. Gawin mo man sa dilim yan, nakikita ng Diyos na napakaliwanag yan, parang araw. Gumawa ka sa araw, mas kitang-kita talaga pa ng Diyos. Kaya walang takas ang lumalaban sa gobyerno ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay na namumuno eh. Kaya pag kinalaban mo ang namumuno, kinakalaban mo ang naglagay sa Kanya. At ang Diyos ang magpaparusa. Praise God. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat. At kaming mga simpleng mamamayan Pilipino na nagbayad ng buwis, ngayon masasabi namin may katarungan na para sa amin. Kayong mga nanonood ng video ito, ako ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, sana sa National Election 2020, magboto kayo ng nararapat. Walang bayad ng anuman. Hindi kumakampi sa mga magnanakaw, mga mamamatay tao. Boto ninyo yung anumang walang kapintasan. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, sa programang Ang Katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Amen. Amen.